Baluktot ang mukha ni Ip. Bumulong-bulong siya, maliit na kasanayan lang iyan, wala iyan. Sa totoo lang, kung gusto mo talagang bayaran ako, napakasimple. Narinig ito, hindi nag-atubili si number 7. Master, pakiusap, sabihin niyo po sa akin. Haharapin ni number 7 ang mga bundok ng kutsilyo at dagat ng apoy ng walang pag-aalinlangan. Walang babala, direktang binigyan siya ni Ipyang ng isang malaking gawain, maghanda ka para magmana ng isang sekta para sa akin. Sumang-ayon si number 7. Kahit hindi ko alam kung paano, tiyak na kukumpletuhin ko ang mga tagubili ni Master ng buong lakas. Ngumiti si Ipyang at sumagot, huwag mo akong tawaging Master. Sandali lang, babalik ako. Napakabilis magtrabaho ni Ip at bumalik pagkalipas ng kalahating oras. Naiinis si Ipyang, nabigo ang plano na ipasa ang responsibilidad. Hindi pumayag ang matandang lobo na iba ang pumalit. Kaya, may plano ka ba? Naguluhan si number 7, hindi ako kailangan ni Master. Maaari lang bumalik si number 7 sa kanyang lungga at magtampo. Babalik ako sa Liang Army at maghihintay sa tawag ni Master anumang oras. Tunay na kumilos si Ipyang na parang isang master. Nagmungkahi siya, namamatay ka na para sa hukbo ng isang beses, baguhin mo ang iyong paraan ng pamumuhay at pumasok sa mortal na mundo. Nag-atubili si number 7, hindi pa ako kailanman umalis sa hukbo. Naghikayat si Ipyang, ayos lang. Nasa ilalim ng iyong mga paa ang daan, maglakad ka lang pasulong. Sa pakete na iyan ay may kaunting dry food na kinuha ko sa matandang lobo at 2 gintong barya. Kunin mo. Masunurin kinuha ni number 7 ang bag, naiintindihan ko, Master. Tinalikuran siya ni Ip at sinabi, mabuhay ka ng maayos. Pagkatapos magsalita, inactivate niya ang escape mode at umalis sa 1 segundo. Mukhang napagtanto ni number 7 ang katotohanan. Bumulong-bulong siya, ang daan ay nasa ilalim ng aking mga paa. Dapat kong tandaan ang mga salita ni Master. Isang ideya ang kumislap sa kanyang isip. Nagpasya siyang gamitin ito bilang kanyang landas sa buhay. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Li Chang. Ang mundo ay tunay na bilog. Ang tadhana sa pagitan ni Lu Chang at Yip Sect ay dakila. Mamaya, nang maglibot ako, nakilala ko si Senior Sister Ling Rosu at lahat ng nasa Yip. Inulit ni Lu Chang ang buong kwento. Sabi ni Senior Sister, ang mga naglalakbay sa mundo, hayaan akong sumali at pagkatapos ay muling makilala si Master. Ang 2 salitang ito, Master, medyo nag-awkward si Ipyang. Umubo siya ng ilang beses. Tawagin mo na lang akong Shifu. Talagang tadhana. Nagpatuloy si Lu Chang, Shifu, kalooban ito ng langit. Umupo si Ipyang sa upuan ni Sect Master, mukhang hindi gaanong interesado. Pag-usapan muna natin ang negosyo. Sapat na ang mga tao para sa guro. Gusto kong ipahayag ang unang bagay. Mga disipulo sa ibaba, makinig kayo ng mabuti. Ang mukha ng lahat ay kasing higpit ng isang string. Pumili ng 2 sa 5 tao. Pagkalipas ng 2 araw, sundan ninyo ako palabas ng Force City para mag-practice, isang pambihirang pagkakataon. Bata pa siya ngunit madalas siyang mag-isip ng malalim, iniisip na ang pinakaromantikong tao na maglakbay kasama si Shifu ay tiyak na siya. Ang mukha ni number 7 ay seryoso, matindi niyang naisip, ang pag-practice kasama si Shifu ay isang magandang pagkakataon upang maging mas malakas. Si Nanwantong ay malalim sa pag-iisip, nagtataka ng may sorpresa, mahirap ang paglilinang ngayon, na may mga demonyo na nagkalat kung saan-saan. Si Xiaoer ay gustong-gusto lang manatili sa bahay. Nakapako sa lugar, naiinis siyang nagmura, anong gulo? Sumingit ang parrot butler, direktang sa punto, nagpapadala ka ng mga disipulo para sa pagsasanay, at ang iyong target sa pagpili ng mga tao ay si Ipyang. Nagsuot ng seryosong ekspresyon, binigyan sila ni Ipyang ng isang napakawalang kwentang misyon, ang second senior sister ay gumagawa ng propesyonal na kasuotan para sa kanila. Ang unang 2 na matapos ay mananalo. Nag-freeze ang parrot butler. Anong klaseng laro ito? Propesyonal na kasuotan. Si Ipyang, na walang alam sa kahulugan ng kahihiyan, ay sinabi ng walang pag-aalinlangan, halimbawa, si Susha ay isang mage. Dapat siyang magsuot ng sexy na mage gear.
Si Mola Smallinger ay isang Anmoji, maghanda ng cute na Anmoji outfit para sa kanya. Ang Parrot Butler ay nagpakawala ng critical hit gamit ang kanyang mga kuko. Anong klaseng pamantayan ito? Malinaw na kalokohan mo iyan. Ang mga disipulo sa ibaba ay walang masabi, nagtataka kung mayroon ng nagsisisi sa pagsali sa sekta. Ilang sandali pagkatapos, sa Demon Imprisonment Hall, si Susha ay tulad ng dati, gumaganap ng kanyang mga tungkulin bilang tagapamahala. Ang may pilak na dila na maliit na fox ay nagsimulang magsalita, "Oy, ate. Ito ba ang unang beses mo dito? Mukha kang hindi pamilyar." Hindi nagtago si Susha, pagod siyang nagtiwala, busy si second senior sister kaya tumutulong ako pansamantala. Pangunahin, masakit ang ulo ko sa magic book na iyan, kaya nagtatago ako dito para sa kaligtasan bago lumabas si Master. Ang maliit na fox ay pinakamahusay sa paggawa ng kalokohan. Malabo nitong sinabi, "Nahihilo ako. Matutulungan mo ba ako, Ate Susha?" Siyempre, hindi bata si Susha, direktang tumanggi siya, "Hindi ko kaya." Sinabi na ni senior sister na delikado ka. Umarte ang maliit na fox na parang mamamatay na, nagmamakaawa ng kaawa-awa, "Sobrang masama ang pakiramdam ko. Hindi ako makahinga. Tulungan mo lang akong tanggalin ang isang talisman." Hindi man lang pinansin ni Susha, kalmado siyang nagwalas, na nagpagalit sa maliit na fox na halos tumayo ang kanyang buhok. Sinaway niya, "Wala ka bang puso? Malapit na akong mamatay. Tanggalin mo lang ang isa para makahinga ako ng kaunti." Sandali lang. Sumulyap si Susha. Lumapit siya sa mga bar ng bilangguan, inabot para hawakan ang isang talisman. "Isa lang ba? Tatanggalin ko lang ito ng 1 minuto para makahinga ka." Habang nagsasalita si Susha, inabot niya para tanggalin ang talisman. "1 minuto lang, naiintindihan mo ba?" Tiningnan ng maliit na fox ang talisman, parehong nasa sabik at kinakabahan. Gusto ni Susha na biruin siya, nagkunwari, "Ano? Hindi ko matanggal." Gayunpaman, natanggal na ng kanyang suwail na kamay ang talisman sa 1 punto. "Maliit na fox, akala mo ba talagang bobo ako? Akala mo ba hindi ko alam na ito ay isang demon suppressing talisman? Gusto mo akong lokohin para tulungan kang makatakas? Wala ba talagang paraan?" Sinister na sinabi ng maliit na fox, "Kung gayon, ano ang nasa kamay niya?" Tiningnan ni Susha ang kanyang suwail na kamay, ang kanyang mukha ay kasing berde ng dahon ng saging. Ang maliit na fox, na natanggal na ang ilan sa kanyang mga tali, ay nagsimulang magbago. Ang mga bar ng bilangguan na hawak siya ay nagningning ng panandalian. Takot na takot si Susha na hindi niya alam ang gagawin. "Baka ibinabalik ko lang ang tigre sa kagubatan." Inihayag ng maliit na fox ang kanyang tunay na anyo, isang nakakaakit na fox na may 9 na buntot. Masaya siyang tumawa, masama na sinasabi, "Matagal ko nang hinintay ang araw na ito." Puno ang kanyang mga mata ng layuning pumatay, gamit ang isang boses mula sa impyerno, "Simula ngayon, bumalik na ito at mas malakas kaysa dati." Layunin nitong patayin ang mga tao sa milya-milya. Ang dugo ay dapat damaloy sa mga ilog. Bago pa siya matapos, may mabilis na nagdikit ng talisman sa mga bar ng bilangguan. Agad na bumalik ang nine-tailed fox sa isang walang silbi na maliit na fox. Hindi pa nga niya natapos ang kanyang monologue, blanko na ang kanyang mukha, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ang gumawa lang ng galaw ay walang iba kundi si Yip Yang, ang sect leader ng Yip sect. "Big Bro Yip Yang." Walang ni isang sulyap sa fox si Yip Yang, "Sige, tingnan natin kung makapag-perform ka pa." Ayaw ng maliit na fox, "Dapat umalis na ako dito." Kanina, naisip nito, paano nangyari ito? Ang John Locke ang demon talisman na ito ay dapat walang silbi pagkatapos tanggalin at sirang-sira na rin ang formation. Hindi uubra ang pagdikit nito muli. Sinusubukang malampasan ng lalaking ito, matiyagang ipinaliwanag ni Yip Yang, "Simple lang. Sa sandaling tanggalin ang John Locke ang demon talisman, nawawala ang link ng formation sa pagitan ng mga talisman, ngunit kailangan mo lang mag-pump ng 10x na spiritual energy at isang flash para muling i-connect ang lahat ng talisman sa sariwang enerhiya, pagkatapos ay muling i-engineer ang spiritual formation ng 9 na beses at, boom, tapos na."
Naramdaman ng maliit na fox na hindi patas ang buhay, walang hustisya. Kaya nagsimula itong umiyak, napakalabis. Hindi ko pa naririnig yan. Isa kang mapanlinlang na talisman master. Walang hiya ka. Sanay si Hipyang sa panlalait kaya hindi man lang siya kumurap. Tinaas lang niya ang kanyang boses, tumigil ka sa pagbabago ng paksa. Sinubukan mong tumakas at nahuli, kaya kailangan mong harapin ang kinabukasan. Lubos na nagulat si Susha. Sa kanyang isip, iniisip niya, napakalakas na ni Master. Bukod sa ginagawa niya akong mag-aral palagi, perpekto siya. Hindi na nagtanong si Hipyang kay Susha, ibinigay na lang niya ang parusa. Mahigpit niyang sinabi, Susha, maaari ka munang umalis. May kaunting usapan lang ako sa maliit na fox na ito. Bukas din, titingnan ko ang iyong takdang aralin. Dapat ay naisalo mo ang unang 10 kabanata ng Magic Handbook salita sa salita. Ayaw na ayaw ni Susha sa pag-aaral, kaya bumulong-bulong siya ng masunerang sagot, na lubos na nalulumbay. Nagharap si Hipyang at ang maliit na fox. Sinama niya ito ng tingin at sinabi, para sa parusang ito, gusto kong, bago pa siya matapos, nagsimulang lamandi ang maliit na demonyo, babayaran ko kayo ng aking katawan. Pakiusap, hayaan na. Hindi interesado si Hipyang sa pagmamahala ng tao, demonyo, at hayop sa kama. Itigil mo ang kalokohan. Binalaan niya, hinihinto kita sa huling pagkakataon. Kung susubukan mo ito muli, ikukulong kita sa pinakamalalim na palapag. Sige, sige, sabi ng maliit na demonyo, alam kong mali ako. Kumuha si Hipyang ng ilang merienda at casual na iminungkahi, para mabayaran ang iyong mga krimen. Paano kung bilang isang nine-tailed demon noble, sabihin mo sa akin ang ilang sekreto ng mundong ito. Kahit nabigo ang kanyang plano, handa pa ring tumulong ang maliit na demonyo. Ano ang gusto mong malaman? Inilunsad ni Hipyang ang unang tanong, bakit sinasabi ng mga tao sa mundong ito na ang wall ang pinakadelikado na lugar? Bumantong hininga ang maliit na fox, kahit hindi niya gusto, kailangan niyang sumagot ng totoo. Dahil ang wall ang huling linya ng depensa ng mundo ng tao. Orihinal, ang mundong ito ay pag-aari ng mga tao. Ang maliit na fox, na libu-libong taon nang nabubuhay, ay nagsimulang magkwento mula noon pa, 30,000 taon na ang nakakaraan, biglang lumitaw ang mga demonyo sa napakalaking sukat at nagsimulang lumubog sa kaguluhan ang mundo. Kapag mahirap ang panahon, lumilitaw ang mga bayani. Nakita ang sangkatauhan na nasa bingit ng pagkalipol, tinawag ng pinakamalakas na kapangyarihan ng sangkatauhan ang pagtawag sa pagkilos. Nagkaisa ang lahat ng mandirigma ng tao upang lumaban at ang pinakamalakas na malalaking demonyo ay napilitang bumalik sa sentral na rehiyon. Doon unang nagmula ang terminong wall. Nagkaisa ang mga bansa ng tao upang bumuo ng isang napakalaking pader na nagkokonekta sa kanilang lahat. Ang Great Wall na ito ay bumuo ng isang napakalaking demon ceiling formation na nakukulong sa pinakamalakas na malalaking demonyo sa loob ng habang buhay. Ngunit hindi lahat ay sikat ng araw at bahaghari, ang pagtatayo ng pader ay nagkakahalaga ng malaking presyo sa mundo ng tao. Halos lahat ng pinakamalakas na kapangyarihan na iyon ay namatay, nag-iiwan ng isang tigang na tanawin na puno ng death aura at 70% ng demon ceiling army ay namatay. Matalino si Hipyang at mabilis na nakaintindi. Kaya sinabi niya, ang misyon ng natitirang demon ceiling army ay magpatrolya at protektahan ang pader magpakailanman. Hanggat nakatayo ang pader, hindi kailanman makakapasok sa mundo ng tao ang mga malalaking demonyo sa loob. Ngunit hindi perpekto rin ang pader na iyan. Tama, ang pader ay makukulong lang ang mga malalaking demonyo sa loob, ngunit ang mga nagkalat na demonyo sa labas ay dumarami ng baliw at nilalamon nila ang sugatang mundo ng tao ng paunti-unti. Patuloy na kumukuha ng impormasyon si Hipyang at biglang napagtanto, teka, baka gusto rin ng mga demonyo sa labas ng pader na sirain ito upang ilabas ang mga sinaunang demonyo sa loob. Bakit hindi pa nila ginagawa? Agad na ipinaliwanag ng maliit na fox ng walang pag-aalinlangan. Una, napakaganda ng pagbabantay ng Demon Ceiling Army. Pangalawa, ang pader ay may self-punishing grade formation na nagpipigil sa mga demonyo kaya hindi sila nangangahas na guluhin ito. Pangatlo, habang sinasabi niya ito, ang mga mata ng maliit na fox ay naging kakaibang tensyonado,
Isang black hole na kasing dilim ng isang balon ang lumitaw.